Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31, 31 ng Agosto 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:51 ng umaga. 6:51. Saturday at walang pasok kaya medyo natanghalian po tayo sa ating pagbablog. Pero ang gusto ko po talakayin, mga kababayan, mga minamahal, ay masilan po ito eh. Masilan. Pero nag-decide na ako kasi nga ay napapanahon na. Opo, napapanahon na nung napakinggan ko yung palitan ng salita, particularly kay Congressman Manuel. Ayan po. Kaya nag-decide na rin ako na gagawa ako ng vlog patungkol dito. Ang title ko po ay Ang Sabi ng Iba, May Tupak, May Sira o May Sayad. Pero ang masasabi ko, may demon. Ayan po masasabi ko. At yan po ang ipapaliwanag ko. Siguro ay medyo mamamangha kayo. Bakit ko nasabi yan? Pero susuportahan ko po yan ng Bible verse. At kung ano-ano ang nangyayari sa ating kapaligiran, at isama ko na rin papaano labanan niyang ganyan. Opo. Kasi nga kung hindi naman natin kayang labanan ay useless, hindi ba? Opo. Yan po ang title ko. Ang sabi ng iba ay may tupak, may sira, may sayad, pero ang masasabi ko, may demon. Ayan po. Bilang paunang salita po, para hindi kayo magtaka, bata pa po ako, ay sinasabi na ng mga taong simbahan, opo, o yung mga relihiyoso, na ang tao daw may dalawang anghel na nagbabantay. Yung isang anghel ng demonyo at saka anghel ng kalangitan. Ay hindi ko naman maintindihan yon, pero mayroong ganyan na tinuturo. Aywan ko lang kung naituro yan sa inyo o narinig nyo yan. At nililista lahat yung kabutihan at saka yung kasamaan na nagagawa natin. Aywan ko lang kung totoo yun. Hindi ko naman makita sa Biblia po yun. Pero okay na yun. Isa yun sa sa paunang salita ko. Ngayon ay bakit ko sinasabi na may demon ang tao? Ay makikita mo yan sa pananalita. Opo. Ngayon, hindi naman natin kilala yung tao. O personally, hindi tayo nakikipag-deal sa kanya. O hindi natin alam ang daily activities niya. Pero pag-aralan natin yung mga sinasabi, yun po doon mo mahahagip na iba ang kanyang sinasabi. Opo, ibang-iba. Lalo na kung ganyan, ilang oras sila nag-uusap. Hindi ba? Mahahalata mo, iba ang takbo ng pag-iisip. Opo. Yun nga, inuulit ko, hindi natin siya kilala personally.
Wala tayong alam sa buhay niya. Pero doon sa mga sinasabi niya, ay lalo na ganyan, ah, kung nagkukontra-kontrahan po ang sinasabi. O, kung kung iba-iba ang sinasabi. Ang ibig kong sabihin, parang ganun kay Duterte, pagkausap siya doon sa debate, hindi ba, doon sa Yupang, sa University of Pangasinan, ano ang gagawin niya dyan sa West Philippine Sea? O, iba ang sinabi niya, hindi ba? O, ganun po. At yan, nare-record po yan sa taingan ng mga tao. Nasasakay daw sa ng jitsi, na ipaglalaban niya itatayo daw niya ang bandera. Ganun po eh. Pero after a while, ay sinabi niya na gusto niya ang kaharap niya pala doong sinabi niya, nung kaharap niya ang mga representative ng China, puro mga ang audience niya, yung mga siguro, mga ambassador ng China, kung sino-sino man yon. Ang gusto daw niya ay maging probinsya na ng China ang Pilipinas. Ayan po iba-iba na hindi ba? At doon mo mahuhuli na may nagkukontrol dyan. Opo, at yan na nga, siguro yung demon. Kasi iba-iba And then after a while, ang sinabi na naman ni Duterte, yung naniwala sa akin kanya na sasakay ako ng jitsi, ay kwan yun. Parang sinabi niya na sira ulo yun. Hindi ba? Iba-iba Kaya doon ka magkukonclude ngayon. Hindi mo siya kilala, hindi mo alam kung ano ang style niya. Pero pag dugtog-dugtogin mo po yung mga sinasabi niya, ay paiba-iba Ngayon, yun naman po mga DDS, yung mga supporter niya. Kayo naman, sabi niya, parang hindi naman kayo kay Duterte acquainted. Ay pabiro-biro lang yan. Ganun lang sasabihin nila, hindi ba? Ay oo nga. Ay pero, ay seryoso po yung mga tao Tapos, idadaan lang pala sa biro. Ayan po. Yan po ang kuwan dyan. Pero itong nangyari dyan sa hearing, dyan sa Kongreso, ay grabe po yan. Kaya nga ito, naisipan ko na gagawa na ako ng vlog na may demon. Ayan po. May demon. Opo. Pero bago ang lahat po, ay hayaan nyo muna po na batiin ko muna itong ano ba yun? Subscriber ba ito? Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Naromi ng Japan, si Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, batch number 1 po ito, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Barliaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Chalan, Elinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao, Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, QuertiQ, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honorado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan,
Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tecton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Johnny, Kakamping, ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Waldi Carbonil. Mayroon akong pinanood kanina, yun din si Kristan. Ayan po, magaling din po yun. Kaya lang ay huminto siya noon huminto siya, natakot siya hindi ba? Nung pinatay si Percy Lapid ay huminto siya, nagpahinga muna siya. Pero magaling yun, magaling na mag-vlog si Kristan. Panoorin nyo din po yun. Pero hindi ko na sinulat dito kasi huminto siya sabi niya, natakot siya nung namatay si Percy Lapid. Nag-vlog din ako, mga bago mamatay si Percy Lapid, nag-vlog ako. Mga 3 months o 4 months siguro. Doon na ako nag-umpisang nag-vlog. At ang binablog ko po ay nung una, yung dayaan dyan sa eleksyon. Kasi hindi na ako makatulog Talagang yung dayaan talaga talagang yung sigurado na may dayaan Kaya yun ang una kong blinag. Opo. At ako po ay electrical engineer at saka mechanical engineer dyan sa Pilipinas. Pero dito hindi, ay lang ako. Parang support lang ako sa production side. Yun, ako ang nagre-request ng mga materials, dumadaan sa akin lahat. Kasi nga kabisado ko yung mga specs. Opo, lalo na kung mga bago at medyo mahal, pinapadaan nila sa akin. Ganun po. Yan po ang trabaho ko ngayon. Hindi ako engineer, pero na-apply ko ng bahagya. Kasi nga, yung sa materials ako ang nagde-decide. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating i-discuss. Ang sabi ng iba, may tupak. Ang sabi ng iba, may sira. Ang sabi ng iba, may sayad. Pero ako, ang masasabi ko dyan ay may demon. Ayan po. At pangangatawanan ko po yan. Opo, kahit ilang example sa Biblia, pwede ako magbigay o mga verse, kaya lang limitado po ang oras natin. Ito po sa Matthew 16, verse 22 hanggang 24, na kung saan ay binabanggit po dito ni Kristo na siya ay papatayin. Opo, na siya ay huhuli ng mga matatanda, mga elders, o yung mga parisyo, ipapahuli siya at siya ay kakatayin. Yan po ang sinabi niya doon sa mga disipulo niya. Remember, 16 na ito chapter 16 na ito. Malapit na siyang mamatay dito. Matthew 16, verse 22. Ngayon, ay ang sabi ni Pedro sa kanya, ay hindi pwede yan, sabi ni Pedro. Yun ang sabi ni Pedro.
ay kailanman ay hindi mangyayari po yan. O, yun ang sinabi ni Pedro. Ngayon, ang sagot po ni Jesus Christ ay, "Get behind me, Satan." Sabi niya, "Get behind me, Satan." Yan po ang sinabi ni Kristo. Alam niya na may demon doon sa kalooban ni Pedro. Pero kung titignan natin sa ordinaryong tao, sa ang reference natin ay tao, walang masama doon sa sinabi ni Pedro. Pero alam ni Jesus Christ na mayroong kaunting demonyo doon. Kaya sabi niya, "Get behind me, Satan." Sabi niya, basahin ko na lang po Peter took him aside and began to rebuke him. Nirebuke niya si Jesus Christ "Far be it from you, Lord." Sabi niya, "Hindi mangyayari yan sa inyo, Panginoon." Sabi niya. Hindi ba? Yun ang sinabi ni Pedro. "This shall never happen to you." Pangalawa niyang sinabi. Hindi ba? Ngayon, but Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. For you do not have in mind the things of God, but the things of men." Ayan ang sinabi niya. Anong sinabi niya? "Get behind me, Satan." Kaya nga, naniniwala ako na mayroon talaga Then Jesus told his disciples, "If anyone wants to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Ano ba yung deny? Deny himself. Ang ibig sabihin, ayaw ko na yung mga kayamanan na yan. Ayaw ko na yan. Gusto ko yung kaligtasan. Gusto ko yung mapunta ako sa langit. Yun ang ibig sabihin niyan, deny yourself. Kasi nga, ang tao kasi ang gusto ay kayamanan, hindi ba? Kapangyarihan, hindi ba? Kasikatan. Yan po ang gusto ng mga tao i-deny mo na yan. At yun ang sinasabi natin na born again. Opo. Kaya kung magsasalitang isang born again, maliwanag. Wala na yan. Nung tinanong nga si si Joby Espinido, "Anong gagawin mo pag retire mo?" "Ay, magpipreach na lang ako," sabi niya. Maliwanag. Hindi ba? Hindi niya sinabi na magtatayo ako ng negosyo. Hindi na yan. Wala na yan ito po ang isang patunay ko na although na ito si Pedro ay disipulo ito, pero kung minsan ay nababahaginan siya ng mga alalahanin dito sa mundong ito o mga kinahumalingan ng mundong ito. Ayan nga. Hindi ba? Maliwanag po yan. Sinabihan niya si Pedro na, "Get behind me, Satan." Ngayon, mayroon ding isang hindi ko lang isinulat dito, pagkakataon na nung tinatanong naman ni Jesus Christ ang mga disipulo, ay, "Ano bang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin?" Ang sabi po ni Jesus Christ, ang sabi ng mga disipulo, ikaw ay isang propeta." Ang sabi ng iba, "Ikaw ay isang mabait na tao." Hindi ba? At ikaw ay nagbalik na kaluluwa ni Isaya o ni kung sino yung propeta. Sige, sabi ni Jesus Christ, sige na, paraanin ko na kayo. Sabi niya, ay ano naman ang masasabi niyo sa akin, patungkol sa akin? Tinanong niya ng personal walang makasagot po, hindi ba? Walang makasagot. Tinanong niya kung ano naman ang masasabi niyo patungkol sa akin. Kayo, ano bang masasabi niyo sa akin? Sabi ni Jesus Christ sa kanila, ay si Pedro lang ang nakasagot. Si Pedro lang ang sabi niya, "You are the Christ," sabi niya, "the Son of the living God." Ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya. Ikaw ay ang Messiah. Christ is Messiah ano ang sabi ni Jesus Christ sa kanya? "Blessed are you, Simon, son of Jonah." Ganun kasi pag sinasabi ang pangalan, ay sino ang may anak? Ganun po para sigurado, hindi ba? Kasi blessed are you, sabi niya sinabihan niya na blessed are you because
this is not revealed by you by flesh and blood. Hindi ito inireveal sa iyo ng tao. Kung hindi, ang nag-reveal sa iyo ay ang Diyos Ama. Sabi niya, hindi ba? Adi naandun na kinukontrol din siya ng Diyos Ama kasi nga ibinibigay doon sa kalooban niya. Ganun po yan eh. Hindi ba? Blessed are you, Simon. At yun nga ang susi. Nung sinabihan niya si Pedro na ibibigay ko sa iyo ang susi, sabi niya, ng kalangitan. And whoever you i-disqualified mo, ay i-disqualified yan. Kung papasukin mo, papapasukin yan sa kalangitan. Ano po yung susi? Yung si Jesus Christ ay Misaya at anak ng Diyos. Yun po ang susi. At kung yan ang paniwalaan mo, ay maari makapunta ka ng langit. Ayan po, hindi ba? And I will give you the key. Wherein death and yung impierno have no control of it, sabi niya. Will not prevail it, sabi niya. Ayan po sa Ephesians po 6:12, ganito po ang ating mababasa. Para patunayan ko na tayo ay nakikipaglaban hindi sa flesh and blood. Hindi po. Tayo ay nakikipaglaban sa spiritual battle. Araw-araw po yan. Opo, araw-araw yan. May nakita ka na magandang babae, hindi ba? Ay natitim ka, hindi ba? Naglalaban yan sa kalooban mo. Araw-araw po yan. May temptation. Opo. May katungkulan ka sa gobyerno, hindi ba? Mataas ang iyong katungkulan. Ay may nagsusuhol sa iyo o nag-a-attempt na suhulang ka. Ayan po nasa iyo ngayon kung matitim ka o hindi. Ayan po spiritual battle po yan. Araw-araw. At yan po ang gusto kong i-share sa inyo. Ano po ang sabi dito ni Paul sa Ephesians 6 verse 12? For we do not wrestle. We do not ang ibig sabihin dito ay fight against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world or of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Ayan po, binanggit dito, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Kaya po ang tao ay nagsisinungaling kasi siya ay naiimpluwensyahan po ng demon. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Bakit? Parang baliwala na lang sa kanila kung nagsalita sila ng ganun. Ayan po hindi lang sila naiimpluwensyahan, ang masakit pa dyan, na-possess na sila. Ayan po, they are being possessed. Ay labanan nyo yan. Yang sabi ni Paul, for we do not, ano ba yung ibang kwan dito? Wrestler ito For we do not wrestle, pero ito ay fight ito For we do not fight against flesh and blood. Ang ibig sabihin, hindi tayo nakikipaglaban sa yang ordinaryo ng tao o sa kapwa-tao natin. Kung hindi, ayan na nga, sa spiritual process of wickedness in the heavenly places na nanggagal. Naandyan lang po sila yan dyan sa kalawakan, hindi ba? Remember na sa Biblia, mayroong sinabi na itinapon sila. Galing sa langit ay itinapon sila o tinanggal sila dun sa langit. Ay saan sila ngayon yan? Ay naandyan lang sa kalawakan. At ito nga ang pinili nila ay ang mundo. Dahil naandito ang mga tao. Gusto nilang manirahan sa kalooban ng tao. Bakit po? Bakit ayaw nila dyan sa mga kahoy, sa bato, sa baboy? Ayaw nila. Ay kasi nga protektado sila sa tao Protektado po sila. Ang tao kasi may human rights, hindi ba? Ayan, human rights.
Oh, hindi pwedeng patayin yan kasi may human rights yan eh. O hindi ba? Kaya gusto nila sa tao, protektado sila. Kaya ang mga demonyo gusto talaga matira sa kalooban ng tao. Oh, remember ano ang sinabi ni Jesus Christ doon sa mga demonyo na umalis doon sa tao? Ha? Oh, sinabihan niya na umalis kayo dyan, sabi niya. Oh, pinaalis niya. Pero bago umalis ay humingi muna ng permiso. Ha? Humingi sila ng permiso ay Panginoong Diyos, sabi nila, kung pwede, hayaan mo kami na tumira dyan sa baboy, doon sa mga baboy. Ay oo, sabi ni Jesus Christ, dyan kayo sa mga baboy. Ano nangyari doon sa mga baboy? Hindi na kaya. Kasi 5,000 ata na evil spirit eh. 5,000 na evil spirit ay papasok sila doon sa mga baboy. Ay nagpatiwakal yung mga baboy. Tumalo na lang sila sa bangin, yung mga baboy. Tingnan nyo yan, hindi ba? May demonyo talaga eh. Pinaalis ni Jesus Christ yung mga demonyo, yung tao na nakatira na doon sa sementeryo, nakatira na siya doon at wala na siyang ginagawa kung hindi magsabog ng lagim eh. Ay naawa si Jesus Christ. Pinaalis na yung mga demonyo doon sa tao. Ganun po yan. Kaya may demonyo po talaga eh. At yan din ang mga record doon sa doon sa kay Mary Magdalene ata yan. Hindi ko na alam ang detalye na pinaalis niya yung mga demonyo doon sa kalooban ni Mary Magdalene. Ay hindi po ako maubusan ng kwento. Kung sa kwento lang na nanggagaling po sa Biblia. At ito na nga, nagpapasalamat ako na mayroon tayong nasasaksihan ngayon na ganyan ang pag-uugali, na ganyan magsalita o sumagot. Hindi ba? Tinatanong siya ng matino. Hindi ba? Ay, sino ang nag-edit? O sino ang editor? Nitong ang kaibigan, hindi ba? Ang kaibigan, sino ang editor? Ay, ang isa sagot ba naman ay, hindi ba? Ganun po yan. Job, medyo mahaba-haba na pero hayaan nyo lang muna kasi ay talagang total, Sabado naman po ngayon, ay okay lang siguro na humaba ako ng bahagya. Sa Job po, sa Job chapter 2. Ito pong nangyari kay Job. Hindi natin alam kung kailan nangyari ito. Pero marami po ang nagsasalita na ito ay pagkatapos ng kaharian ng Israel. Pagkatapos ni King David. Nung sila ay nawala na ng power, ito na yung kwento dyan kay Job. Maari din na ang sinasabi ng iba ay bago kay King David. Pero marami nagsasabi ay after King David ito. Ito po si Job ay matino na tao. Sa paningin ng Diyos, siya ay talaga'y righteous. Ngayon ay isang araw ay tinawag ng Panginoon ang mga anak ng Diyos. Ang nakasulat po dito. At isa na yan nga si Satanas. Dumalo din si Satanas. Pero ito ay napalayas na siya. Napalayas na siya ito. Kaya nga ang inaakala natin ay hindi ito nangyari nung panahon ni Abraham, hindi. Kasi nga ay Job may pangalan Totoo po, tao ito. Ngayon, ang sabi ng Diyos dun kay Satanas ay saan ka galing? Sabing ganun. Diyan lang ako sa mundo, sabi niya. Panaog pababa, panaog at paroon parito diyan sa mga taong at ang ginagawa niya ay yung nanlilil lang ng mga tao. Ayan po, Ngayon, ang sabi ng Panginoon ay, na-consider mo ba kanya si Job? Na-consider mo ba si Job? Sabi gano'n. Ang sabi ng demonyo, si Job, sabi niya,
Ay kaya naman kanya sumusunod yan sa iyo eh. Binibigyan mo ng maraming kanya yan eh. Mga binipisyo. O sabi niya, tanggalin mo kanya mga binipisyo at isusumpa kanyan. Yan ang sabi ng demonyo. O sa Diyos po. Aywan ko lang bakit nakakapag-usap sila pero special day siguro ito na kasi ang nakasulat ay tinawag sila eh. Opo. Ay siguro para kausapin o magsulit, hindi natin alam at ito nga ang demonyo, si Satanas ay dumalo. Ayan po sa isang pagtitipon. Ayan po, para maliwanag lang po tayo. Pero ang alam ko, ang Diyos ay hindi nakikipag-usap sa demonyo eh. Pero nga ay si Kristo ay nung temptation in the mount ay talagang sinasagot niya yung demonyo. Oh. Basahin ko na lang po para maintindihan na lang po natin On another day, the Son of God, the sons of God. Ayan na nga mga ito yung mga anghel ito eh. At si Satanas po ay anghel po din yan dati. Kaya ang tawag siguro sa kanya ay sons of God. Kaya nga ay ang tao din po ay son of God din eh. Kasi si Adam ay tinawag din ng Biblia na son of God. Opo, kasi ibig sabihin nagmula sa Diyos. Although na alabok ang pinanggalingan, ay yung hininga naman ay galing po sa Diyos. Kaya pwedeng sigurong sabihin na partially, son of God din, pero hindi naman na appointed son. Hindi naman ganun. Bakit naman i-appoint ka ng Diyos, hindi ba? Kaya nga, mali nga yan si Kibuloy eh. Na sinasamba naman nila Duterte. Hindi ba? Appointed son of God. Bakit? Son of God lang siguro. Pwede pa. Kasi nga, ulitin ko, si Adam ay tinawag na son of God. Doon sa kanyan, na ito ay anak ni ganito, ito naman si Jesus ay anak ni Jose, si Jose ay anak naman ng ganito, hanggang sa umabot na si Adam ay anak naman ng Diyos. Yun po ang description dyan. Ibig sabihin, nagmula. Ganun po yan. Father nga eh. On another day, the sons of God came to present themselves before the Lord. Ayan pala, ipipresenta nila ang kanilang sarili. Maglamang ito, pagsusulit ito eh. And Satan also came with them to present himself before him. Where have you come from? Said the Lord to Satan. From roaming and through the earth, he replied, and walking back and forth in it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? For there is no one on earth like him, a man who is blameless and upright, who fears God and shun evil. He will retain his integrity, even though you incited me against him to ruin him without cause. Ayan po ang usapan nila. Pero mahaba po ito eh. Ikikwento ko na lang po Ngayon, ang sabi ni Satanas naman ay kaya lang sumusunod yan sa'yo, kaya ginagalang ka niyan o madikit yan sa'yo kasi binibigyan mo siya ng maraming benepisyo. Subukan mo kanyang tanggalin ang lahat ng mga benepisyo. Isusumpa kanyan. Ayun na nga. Ang sabi ng Diyos sa kanya, sige, kanya, gawin mo na lahat ang kaya mong gawin kay Job. Gawin mo na lahat, sabi ng Diyos. Huwag mo lang siyang patayin. Masusubukan natin, sabi ng Diyos. Ngayon, ang ginawa ng demonyo sa isang araw lang yung mga baka niya ay yung mga bakahan niya ninakaw ng mga bandido. Ay hindi pa natatapos mag-report yung pastol, dumating na naman yung isang katulong nila. Ay yung mga anak mo kanya lahat patay.
dumaan ang ipo-ipo habang sila ay nagpa-party, ay namatay lahat. Sira yung bahay o yung siguro yung Coliseum, siguro yan, ano? Mayaman ito si Job eh. Patay lahat. Oh, natangay pati yung bahay. Oh. Ayan, ano? Ngayon ay nagluksa si Job at binigyan pa siya ng sakit. Ano? Binigyan pa siya ng sakit na yung pigsa na wala nang matubuan. Lahat ng kanyang katawan ay may pigsa. Yung balat niya wala nang matubuan. Simula ulo hanggang talampakan. At ang description po ng Biblia ay yung balat niya ay nadidikit na sa banig. Ayan po ang description. Pero hindi siya mamatay. Kaya ang sabi sa kanya ng mga tao ay, Job, ikaw ba Job ay may kasalanan na lang ginawa? Wala, sabi nga. Ay bakit nang ganyan ka? Pati yung asawa niya. Ang sabi ng asawa sa kanya, nung asawa niya, ay sumpain mo na kanya ang Diyos mo para mamatay ka na. Oh, ganun ang sabi sa kanya ng kanyang asawa. Sumpain mo na yan para mamatay ka na. Oh, ay kasi nga tinubuan siya ng parang galis o pigsa na wala nang matubuan lahat ng katawan niya tinubuan Yun ang ginawa sa kanya ng demonyo. Pero hindi siya pwedeng patayin. Ayan po. Oh. Mga kaibigan niya, iniwan na siya, ay hinusgahan pa siya na may kasalanan ka Job na ginawa. Hindi pwedeng mangyari yan sa iyo. Sabi niya, na wala kang kasalanan. Oh, may ginawa ka, ayaw mo lang aminin. Lahat ng kaibigan niya ay umalis na, o kinontra na siya, pati asawa niya. Oh, ganun po yan. Pero ang sabi ni Job, at dito siya lang ang bumanggit nito, although, sabi niya, you will slay me. Sabi niya, kahit patay mo pa ako, Panginoon, sabi niya, I still trust in you. Sabi niya. Oh, although my God will slay me, sabi niya, papatayin ako ng Diyos. Okay lang, sabi niya, I still trust in you. Sabi niya. Yun ang sabi ni Job. Ay oo nga para na siyang wala nang kwenta ang kanyang buhay. Mahirap na siya, wala na siyang anak, yung asawa niya ay minumura pa siya. Ganun po yan. Pero bandang huli, nung napagtagumpayan niya, ay nagkaanak pa siya ng marami. Opo, ay siguro sa ibang asawa o nagkaasawa siya, yung kayamanan niya dati na ibalik. Opo, at magaganda pa yung mga anak niya. Yun ang nakasulat po sa Biblia. Oh, kaya nga po may demonyo na naandyan lang na umaali-aligid. Oh, ganun lang po 'yan. Ngayon ay marami po akong kwento pero kulang po ang oras Ang masasabi ko lang po, paano labanan 'yan ay Word of God po ang panlaban diyan. Kailangan banggitin mo ng mahinahon at malumanay at maliwanag. Ganun po yan. At nakita ko dun sa sinabi ni Congressman Kimbo, ganun po dapat ang pagsalita. Your Honor, sorry, sabi niya, but you have no power, sabi niya. But you have no authority to say that. Ayun po, maliwanag na malumanay na may diin. Ayun po, medyo nakuan yung sinasabi natin na may tupak, hindi ba? Oh. Pero balikan ko lang yung kaya ako nag-decide bakit may demonyo. Kasi nga maganda yung tanong ni Manuel ni Congressman Manuel Sino ang nag-edit niyan? Kasi inilatad niya yung yung mga kamalian. Opo. Yung spelling ata, yung grammar, at saka yung mga binabanggit na yung may sanga, na yung nest na andun sa sanga. Wala po yan. Ako alam ko yan kasi
doon sa probinsya namin, sa Zambales, mayroon kaming lugar doon na tinatawag namin na Kuwagaw. Ang daming doon, kuwago. Pero yang lugar na yan, parang isinumpa. Hanggang ngayon, yung lugar na yan, yung tinatawag namin na Kuwagaw, isinumpa. Kasi nga walang tao. Pero magaganda naman ang produkto. Pero nagtataka ako, bakit hanggang ngayon walang naninirahan? Kuwagaw ang tawag. Hindi baryo, parang place lang, place. Place sa ilalim ng baryo. Pero alam ko yan, na ang mga kuwago ay, panggabi po yan night vision yan. Kaya, kailanman hindi pwede mag-usap ang luro at saka ang kuwago. Kasi tulog nga yan sa araw Pero, napag-alaman ko, kasi nga, pinapatay lang namin yan noon Binabaril yan o tinitirador yung mga kuwago mahirap makakita yan kasi nga sa araw yan tulog. Mahirap makakita yan. Ngayon, sa gabi lumilipad yan at humuhuli po yan ng mga daga. Ng mga insekto, ng bugs, yung bugs, at kung minsan mga snakes, hinuhuli nila yan. At sa Israel po, ay ang kuwago, inaalagaan nila yan. Samantalang sa Pilipinas, pinapatay. Bakit? Talo po ang pesticide. Ang isang kuwago po, pag na-train nila, kayang pumatay na 1,000 daga sa isang gabi. Isang kuwago lang yan di talo yung pesticide. Ang pesticide, pag wala na wala na yan, hindi ba? Ang kuwago gabi-gabi, makakapatay siya ng 1,000 na daga na sumisira po ng palayan yan. Yan ang hindi alam siguro nung author nung libro. Kaya nga po tayo, may kasabihan tayo. Nagtataka nga ako, bakit ang ginamit ay kuwago Mas mabuti pa ang bahay na kubo, ang nakatira ay tao. Pero ang bahay na bato, ang nakatira ay kuwago. Hindi ba? Kuwago yun, hindi ba? Na nakasulat doon. Bakit? Ay hindi nga humaharap yan sa tao Lonely kasi yan Lonely place or isolated place o parang isinumpa nga yan yung tinitirahan ng mga kuwago. Alam ko yan. At yan ang hindi alam ng author. Hindi alam yan na ang mga kuwago ay hindi nakikipagdiling yan sa luro o sa parot. Hindi. Bakit mag-uusap sila? Hindi ba? At yun nga, yung sinabi ni Manuel, totoo yun. Na ang kuwago ay hindi naman nabumugad yan sa sanga. Hindi. Usually yan sa mga putol na puno. Yung patay na puno na. O kaya kuminsan sa ilalim ng lupa. Parang yung mga pugo naman, yung mga pugo ay sa yung mga dayami. Ganun po yan. Yun na nga napakaganda ng tanong kung sino nag-edit. Pero sasabihin ba naman ay ganun? Hindi ba? Tapos nakatawa, nakangisi. Wala talaga Yang kaya ko nag-conclusion na ang tao talaga ay may ganyan. May demon doon sa ilalim niya. Na kung igugusar niya, na siya, maimpluwensyahan siya. Kung hindi naman, ay panalo yung isang anghel, hindi ba? Ganun lang po yan. Sige po, hanggang dito na lang po at dinadalayan ko po sa ating ang panlaban pala diyan ay yung word of God. Kung may alam ka na word of God, banggitin mo. Kung wala naman ay yung style, pwede yan. O kaya kung may alam ka na kahawig ng word of God, ay yun ang banggitin mo.
makwan sila yan, mahihinto sila. O sige po, hanggang dito na lang po, dalayan ko po na tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga binamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.